ito hindi kaugnay sa ano po, sa pambansang budget. Kung hindi yung pinag-uusapan natin kanina na sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, itong mga basura sa Metro Manila at maging sa iba pang parte ng bansa. Isang malalang problema na to po ang solid waste management sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila. Nasa linya po natin ngayon ang Ban Toxics campaigner na si Sir Tony Dizon. Sir Tony, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay sa iyong programa. Opo. Naku, paano ba ito mabibigyan ng solusyon ang problema ng basura, lalo na dito sa Metro Manila? Ito'y matagal na problema na, Sir Tony, di po ba ang basura? Ever since the world began, sabi nga nila, ito na yung problema. Basura na. Well, dati sa mga barangay, kapag eleksyon, ito yung ginagamit na panghihikayat ng boto ng mga opisyal sa barangay. Ang pagbibigay ng solusyon sa basura. Kasi problema ito nung una sa barangay eh. But ngayon, problema pa rin sa mga barangay, lumala lamang, mas lalong lumala. Tama po yun, no? Ano yan eh, talagang kumbaga hindi nga lang yan nararanasan natin, lalong-lalo pag may bagyo, no? Dito sa ating bansa talagang sasampula talaga sa ating kagad, no? Ilang bagyo na ang dumaan sa atin, talagang halos kakakita tayo ng pile up ng mga basura. Talagang yan yung matagal na natin ding ipinapanawagan, no? Yung muling pag-assess dito sa ating 2 dekada na solid waste management na batas. Kaya talagang hindi natin kumbaga dumadami yung populasyon dito sa bansa. Dumadami din yung kumbaga basura na nalilikom. Pero Sir Tony, sa sitwasyon ngayon ng sobra ng daming basura sa Metro Manila at kawalan ng disiplina ng napakarami nating mga kababayan, ano yung sa tingin ninyo epektibo, no, na solusyon na po pwedeng gawin dito mula sa sa gobyerno natin? Sabi nyo nga may batas na dyan, pero parang hindi naman umuubra yung batas eh. Ang dami ng mga panawagan, parang wala din pakialam, deadma lang yung mga panawagan ng ating mga kinaukulan. So ano pa kaya ang po pwedeng gawin ng ating gobyerno na para nang sa ganun mabigyan ng sapat na disiplina? Sabi nga kahapon ni Yusek Torre, General Torre, kung sa ibang bansa, di ba, nagagawa nating sumunod sa batas nila at disiplinado tayo, bakit dito sa Pilipinas ang hirap yang gawin? Tama yan, no? Maaari nating tingnan din sa 2 o 3 siguro na aspeto. Ang una ay talagang yung at the community level, kasi malinaw naman yung sinasabi ng batas segregation, mag-segregate tayo para mas less talaga yung kumbaga itatapon or yung mga residual waste na tinatawag. Ang problema dito sa atin ay hindi talaga halos na ipapatupad yan. Ilan lang yung mga LGUs natin na talagang seryoso na nagpapatuloy ng panawagan, yung walang sawa talaga at gumagawa ng mga batas o ordinansa para talaga hulihin, no? Yan. Kumbaga may behavioral change kasi talaga na kailangan mangyari dito sa atin, no, para maiwasan nga yung patuloy na hindi pag-segregate ng basura, tapon na lang dito kung saan-saan at iba pa. Ang ikalawang magandang tingnan din, at siguro ito yung bigyan din ng pansin ng ating pamahalaan, halos kumbaga ilan lang talaga yung mga LGUs natin na meron tinatawag na materials recovery facility. May iwasan sana yung ganitong santambak na basura. Kasi dyan sa mga basura na yan, no, lalong-lalo na calamity yan dito sa atin, karamihan dyan o malaking porsyento dyan ay mga recyclables o mga mapapakinabangan pa. Ang problema po ay hindi talaga
na-put up yung mga materials recovery facility dito sa atin. Halos ilang porsyento lang ang merong ganitong pasilidad ang mga barangay. Doon kasi palang may iwasan na sana yung dami ng mixed waste na tinatawag kung sakaling may ganitong mga sakuna. Mababawasan din mismo yung pag-pile up ng ating mga sanitary landfill. Hindi talaga nag-ooperate itong mga materials recovery facility. From that time din na nagsimula yung batas na ito, siguro halos mabibilang lang, ilang porsyento lang talaga yung meron ito, na kung saan makakatulong sana talaga to at the barangay level. Halimbawa, mas makokolekta natin yung mga pwede pang mapakinabangan o yung mga recyclables na tinatawag instead na itatapon lahat. Ngayon nga halos nung nagsimula yung ating Pangulo, nung siya ay nanalo yung persona niya, ang isang pinagtuunan niya na kagad yung plastic pollution. Dahil nga may halos karamihan ng mga basura na makikita natin, lalong-lalo na ngayon ganito, yung sa basura mula sa mga sa bagyo, ay karamihan po dyan ay mga plastic waste na kung saan talagang napakahirap po talaga niyan na kumbaga hindi mo nga halos mapapakinabangan dahil halos sira na po talaga yung mga yan. So, ito po yung ating sa totoo lang, hindi natin alam kung kabilang din ito dun sa mga may problema or may concerns related to funding sa LGUs kasi facility yung dapat na iputa pero bakit hindi ito nangyayari at iilan lang talaga yung mga barangay or yung mga LGUs na merong ganitong klaseng pasilidad. At ikatlo, siguro isama ko na lang din talagang dahil nga kasi talagang LGU yung pinakapangunahin. Sila yung naka-front talaga dito sa batas na ito. Mainam talaga na may suporta din talaga yung ating national government para mas maipropagate pa ito. Halimbawa, may ilang mga LGUs tayo na talagang medyo maayos yung kanilang mga plano. Dati, ang sabi ng batas, 10 years solid waste management plan. Sinong nag-uusisa niyan? Sinong tumitingin kung naipapasupad ba? Yung mga 10 years, mukhang lagpas na ata ng 10 years Katoni. Tama po yun, Sino ba nag-uusisa at sino pwedeng kasuhan kung sakali na kung hindi nagpapatupad ng plano na so. Imagine na lang po, sa batas, malinaw po, 20% diversion, waste diversion per year ang target po ng LGU. Ibig sabihin, dapat po bumababa yung target. 2 dekada na po, bakit ganito pa rin karami yung basura po na nalilig? Ang tanong dyan, may mga nakasuhan na bang LGU? Kasi sabi nyo Tama po yan. Kasi ang batas, ang minamandato niyan, yung LGU na gumawa ng mga paraan ng hagbang. At kung hindi nila nagawa yan, pwede silang humarap sa kaso sa paglabag dyan sa waste management. Tama po. Ano nga yan pang-ombudsman din nga po yan. Kasi kung ang nasa batas po kasi dapat ang mandatory na lahat ng LGUs po ay merong dapat na magawa na 10-year plan at yung 10 years solid waste management plan dapat po na-assess yan kung talagang yung waste diversion na tinatawag which is 20% dapat po nakikita. May pagbaba at meron din progreso po doon sa programa. Halimbawa, kung napatuloy ba na nananawagan, nag-house to house ba yung mga tao o di kaya gumagawa ng mga pamamaraan para mapatupad po yung tinatawag na waste segregation. Di ba meron po sa ibang mga cities na nakikita natin na kumukolekta lang sila ng ganitong klase ng basura sa ganitong klaseng araw. So, yun na po yun mga skema na po yan na programa ng mga LGU. Pero, gaano ba karami talaga yung ating lokal na kung saan merong maayos at malinaw na mga programa katulad po nito? Tama. Kasi yung iba'y sinisisi yung mga bahay dyan sa tabi ng estero
ang isang panawagan po kasi natin diyan, kung nabibigyan po ng maayos na impormasyon Oo. yung ating mga kababayan, kung patuloy po yung monitoring. Oo. Bakit ka naman po magmo-monitor sa panahon lang po na merong bagyo? Correct. Pwede man po yan gawin din yan sa panahon na Oo. ordinaryong mga araw at nakita mo po. Alam mo naman po kung nasan yung mga locations ng iyong Oo. mga constituents. Oo. Therefore, alam mo rin po kung paano yung pwedeng mong ibigay na Oo. suportang serbisyo, impormasyon or edukasyon sa mga tao na ito kung may kakulangan Oo. man po no sa ganung impormasyon. Mm. Ikalawa, alam mo rin naman po kung kumbaga hindi lang naman nga ganitong may bagyo tayo nagigising at nabubulaga na may mga dami ng basura. Mm. Ilang bagyo na po ang dumaan po sa atin, talagang halos ang nagiging ending po niyan ay pile up po ng basura. So ibig sabihin po, alam mo na rin po sa iyong jurisdiction kung may mga mapapile up po ng mga basura sa yung mga locations nito, and then therefore tingnan mo na po kasi may, alam niyo naman kumbaga duktong-duktong po tayo eh. Oo. Ang mangyayari po kasi niyan, magsisisihan tayo, itong basura na to, hindi naman talaga ito dito sa amin, galing po yan dito sa ganitong mga lugar. So magtuturoan po tayo. Pero Oo. kung at the very start pa lang po na napipigilan na natin kagad, naisisinop na natin yung ating mga panapon, hindi po sana tayo mag-expect ng ganitong siguro may mga panapon pa rin, hindi pa naman po talaga natin masi-zero yan, Oo. pero hindi po ganito kadaming pilot. Bagyong Karina, sobrang dami po talaga na likha na basura no. Talagang ang pinakamahirap nga po dito ay pag ganyan pong basa yung mga basura, napakahirap pong isegregate at Correct. napakahirap po talaga. Ang tendency po niyan ay katulad din ng ginagawa dito sa atin, hakot-tambak. Kukolektahin po lahat yan at itatambak yan. Oo. Mababawasan po sana yung volume na yan kung talagang nasa-segregate po yung mga panapon. Oo. Bawat from the household, from the source po kasi ang sabi ng batas from the source, mag-segregate ka na. Ang problema po, pag kinokolekta naman ng ating mga kolektor ng basura, mix pa rin po. Ibig sabihin, sama-sama pa rin. So ano po yung, kaya mismo yung mga tao, sasabihin niya, mag-segregate tayo, pero pagdating naman sa pagkolekta ng basura, sama-sama din. So anong esensya? Nawawala po yung esensya o spirit ng batas na meron tayo. Mahirap yan eh. Huwag na nating asahan sa ngayon sa ating mga kababayan na gawin yan, yung segregation. Nangyayari lang yan sa mga subdivision siguro sa mga, pero doon sa ibang mga komunidad, aminin natin yan ang katotohanan, di ba, Katony? Pero ang dapat siguro talagang tignan dyan, kung ginagawa ba ng mga opisyal ang kanilang trabaho mula barangay hanggang sa mga LGU, kasi responsibilidad yan. Hindi naman nila po pwede araw-araw sabihan lang yung mga tao, oy, magkaroon naman kayo ng disiplina. Hindi yan matututo. Kung hindi, dapat may mga hagbang. May mga, yung sabi nga nila, dapat may political will sa pagpapatupad ng ganitong klaseng mga programa. Kasi kung, pabanjing-banjing lang at tanggap na niya na parating sinasabi, wala na tayong magagawa dyan. Ano naman ang ginagawa ng batas? Sabi nyo nga, may batas tayo na inuutusan ng bawat LGU na para solusyonan itong problema ng basura. Tama po yun, no? At yun nga po, yung binanggit ko kanina, na obligado talaga ang bawat LGUs na gumawa po ng plano at ipatupad po yan dahil nga po may target po na tinatawag na 20% waste reduction. Per year po yan, no? Annual. So, mukhang hindi ata nangyari. Parang 40% nadagdagan. Hindi. O 50% pa nga siguro, sir. Tama yan. Kaya nga nananawagan tayo, no? Bagamat hindi naman talaga ito yung isa sa ating mas sinusulong. Siguro baka pwedeng silipin din ng ombudsman itong ating mga LGUs kung merong mga pagkukulang, lalong-lalo na po dun sa pagpapatupad ng batas. Ayun. Alright. Katony, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at mabuhay po ang inyong programa. Thank you very much, Ban Toxics campaigner Tony Dizon, mga kasama kaugnay nga rito sa mga